Hingi tayo ng insight mula sa isang ghost detective at alamin natin yung mga ginagawa nila. Makakapanayam natin ang ghost detective na si Reeve Henry na magbabahagi ng mga nakakakilabot na kwento at karanasan sa mga multo. Good morning! Good morning po, Sir Audrey and Sir Patrick. Good morning po, Rise and Shine Pilipinas. Okay, ito pakipaliwanag po sa ating mga tagapanood. Ano po ba yung ginagawa ng isang ghost detective? Okay, well actually, ghost detective po talaga, pinalitan po instead of using hunter, kasi po, just to be aware, lahat ng mga manonood natin, this is just for awareness, marami po ang gumagawa ng peking ghost hunting, paranormal investigations dito sa Pilipinas. So, instead of using hunter, dahil talamak na po yan, ginamit ko po is detective because I try to debunk every evidence or proof na nakukunan po at nakaka-capture ng aming camera sa mga investigations po natin. Kailangan po maging matalino sa mga investigasyon na ginagawa dahil marami pong magkakaroon ng pwedeng mga false positives, mga akala natin multo na pero ingay lang pala sa paligid. So you have to be a detective in every investigation. Well, dahil nga nag-investigate ka, detective na yung datingan mo nun. So I changed it to ghost detective po para makita ng mga tao yung uniqueness and yung totoong ghost hunting na ginagawa po ng inyong lingkod. So sir, tama ba? Iba ang ghost detective sa paranormal expert? Well, to be honest po, I don't know if ang iba po ay may kaparehas sa opinion, pero there's no such thing po as a paranormal expert. Kasi po, ang paranormal po is very broad. Sobrang lawak po nito na wala po talagang pwedeng magsabi na fact at hindi. Kung totoo man itong bagay na ito o hindi. Dahil lagi ko po itong sinasabi, paranormal is a belief. Lahat po tayo may kani-kaniyang paniniwala, paninindigan, at pananampalataya. Kung kaya naman, wala po talagang eksperto. Pero kung tatanungin niyo po ako, with regards to being a ghost detective, kasi po, yung investigation po na ginagawa namin, ang trabaho po ng katulad namin, ghost hunter, ghost detective, paranormal investigators, is to find proof at maintindihan, ipaintindi sa mga manonood at sa mga tao na itong mga bagay na paranormalidad na nangyayari ay nag-i-exist tulad ng mga espiritu, kaluluwa at mga kung ano-ano mga entities po. Well, sir, as a ghost detective, baka napanood mo yung mga kwento namin ni Prof. kanina sa mga experiences namin about sa mga kababalaghan, Anong masasabi niyo po doon? Umpisahan po natin doon sa unang istorya po, actually, na po ako kanina Nakarelate po ako kanina sa unang kwento na nung bata siya, marami siyang na-experience. Kasi po, even me po, sa family po namin, nagkaroon po ng hunting sa sariling bahay po ng nanay ko when I was around 12 years old. So for 2 years, wala pong natulog sa amin sa mga kwarto namin. Sa sala lang po kami lahat natulog sa takot dahil marami pong activities na nangyayari. So, yung mga ganong experience po, nakakatuwa pong marinig sa kanya, doon sa kanyang interview na nilabanan niya yun dahil naniniwala siya sa itaas. And that's very important. You have to have a strong faith para po ma-overcome itong mga ganitong bagay. Yung sa akin, sir, baka napakinggan mo rin kasi ulitin ko lang yung kwento ko kanina, mga nasa 3 months straight, dinadalaw ako ng parang incubus, or succubus ba yun? Yes. Oo, every night. Well, so, ano masasabi mo doon? Yan po, normally po, yung mga ganyang eksena po, ang tinatawag po dyan ay sleep paralysis, wherein dyan po papasok yung folklore or yung tinatawag na mythological creature na tinatawag na incubus yung lalaki, succubus po yung babae. So I think yung sa story po ninyo ay isang babae po yun na dumadalaw sa inyong pagtulog at ito po ay pinaniniwalaan na
dark entities daw po or demon na tinatawag ano. At kung sa ating bansa naman po dito sa Pilipinas, maaaring ito po yung tinatawag ng mga engkanto no na nagkakagusto raw sa mga tao na natitipuhan nila at dadalawin tayo sa pagtulog. Yung pong pagdalaw sa inyo na yan, marami pong kwentong ganyan ano, yung sleep paralysis wherein hindi ka makagalaw, para ka pong hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung term, but I think you get my point po, no? Yung parang may gustong gawin sa'yo while you're sleeping, you cannot do anything. Ito po ay tinatawag na mga negative energies. Negative energies is like mga demonic things nga po, mga entities. And like what you said po sa interview din ninyo, nakakatuwa po na yung mga naranasan po ninyo, naririnig mo pa rin doon yung kahit alam nyo na nangyayari na yung katotohanan na yan, meron po kayong matibay na pananampalataya. Kasi at the end of the day po, wala pong ibang solusyon kundi ang matibay na pananampalataya. Importante po yung matinding kapit at paniniwala na ang mag-iingat at magpoprotekta po sa inyo ay walang iba kundi ang nasa itaas. Yan, okay. Ito sir, kung ang mga ka-RSP po natin ay interesado sa ganitong bagay o gustong maging ghost detective, ano ba yung mga dapat nilang tandaan at gawin? Sa lahat po ng mga gustong mag-investigate, mag-ghost hunting, pwede naman po, actually lahat po, pwede mong gawin ang ghost hunting. If you're curious, kung gusto niyo pong maintindihan ang nangyayari sa likod ng tinatawag na ghost hunting o yung mga bagay na kababalaghan at paranormalidad, you can always do it yourself. Just remember na paulit-ulit ko lang po itong sinasabi, kasi even me po, alam niyo po ba, i-share ko lang po sa inyo ng very quick. Kami pong mga ghost hunters, ghost detectives, investigators, sa totoo lang po, natatakot din po talaga kami at hindi po biro ang ginagawa namin, but we're doing this to show everyone that spirits or entities or otherworldly things are happening and nag-i-exist po talaga sila dito sa mundo natin. Ngayon, kayo pong mga mag-ghost hunt, kailangan lang po ang isang napakatibay na dibdib at napakatibay na faith. Kasi po marami pong pwedeng mangyari, marami pong risk na pwedeng mangyari sa ghost hunting tulad ng attachments. Every place po na pinupuntahan namin, like mga haunted locations, magkakaroon ka po ng attachments dyan. Minsan pa nga po sumasama talaga sa bahay at sumasama sa everyday life ninyo. Nabibit-bit po yan eh. Huwag na po natin subukan. Huwag na po natin subukan kung sakaling mahina ang loob natin dahil baka magulo lang ang ating buhay. Again, thank you so much, Sir Reeve, sa inyong oras at pagbabahagi sa amin ng mga kwento at sagot sa iba't ibang mga misteryo. Thank you, sir. Salamat din po at mabuhay po kayo. Rise and shine, Pilipinas. Good morning po sa inyong lahat.